Tatlong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ang nagpapalakas sa hanging habagat na nagpapaulan sa maraming lugar sa bansa. Ang ulang yan, sinabayan ng high tide kaya lubog sa apat hitang baha ang ilang bahagi ng Bulacan. Kinailangan pang magpakawala ng tubig mula sa Ipo Dam, kaya pinag-iingat ang mga nakatira malapit sa Angat River. Ang sitwasyon doon, tinututukan live ni Dano Tingkuko. Dano! Mel, Emil at Vicky, dahil nga sa malalakas na ulan ay binaha maraming bahagi nitong Hagonoy, Bulacan. Ayon sa mga residente, dahil sa malakas na ulan simula kagabi, ang tubig na karaniwang tumataas tuwing high tide lalo pa raw tumaas kaninang umaga. Hindi na bago sa maraming mga taga-Hagonoy ang baha lalo tuwing high tide. Pero sa halip na karaniwang kalahating binting taas ng tubig lang, abot hita ang sumalubong sa kanilang baha kaninang umaga matapos ang dire-diretsong pag-ulan. Parang mas malalim pa sa high tide, lumala pa. Hanggang hita. Mababasa yung short. Hindi na nga kami makapaghanap buhay ng maayos. Hindi na makapasok yung mga bata. Ngayong hapon, bumaba naman kahit papano ang tubig. Pero dahil hindi pa tuluyang humuhupa, apektado ang kainan ni Aling Jovita. Dumating yung tubig alas 8. Malakas pa yung ulan, yung umaga. Halos po magdamagat hanggang umaga yung umuulan. Tapos, ano nangyari? Kaya lang po, ganyan. High tide. Dahil sa lakas ng ulan, muntik nang abutin ang bahay ni na Aling Remedios na walang second floor. Malakas pa yung ulan. Tapos, yun, lumaki na yung tubig kasi malaki. Araw-araw po yun, malaki high tide. Kasi mula sa gabi, ayun, hanggang paumaga na po, hanggang ganitong oras po ang tuyo. Dahil pa rin sa sama ng panahon, nagpalabas ng abiso ang Pag-asa na simula alas 3 ng hapon magpapalabas ng tubig ang Ipo Dam. Isang spillway gate na bukas na may paunang palabas ng tubig na 61 cubic meters per second. Ibig sabihin, kailangan maghanda mga nakatira malapit sa Angat River ng posibleng pagbaha lalo sa mga nakatira malapit sa ilog at sa mga mabababang lugar sa Norsagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Kalumpit, Paumbong at dito sa Hagonoy. Ayon sa Bulacan PDRRMO, sa coastal areas na itala ang pagbaha, partikular sa Hagonoy, Obando, Paumbong at Kalumpit. Nilinaw ng PDRRMO na hindi direktang epekto ng pag-ulan ng pagbaha kanina, kundi dahil sa taas ng high tide kaninang alas 10 ng umaga na umabot sa 4.47 feet. Hindi rin daw magdudulot ng karagdagang pagbaha ang pagpapakawala ng tubig ng Ipo Dam. Inihahanda rin ang mga gamit sa sandaling mangailangan ng preemptive evacuation, lalo kung tuloy-tuloy ang mga pag-ulan sa mga susunod na oras at araw. Kayang-kaya pang saluhin, wala pang dapat maging kaba ang ating mga cities and municipalities or LGUs along Angat River. Yung releases ng Ipo ay minor pa yan. Nasabi ko nga, nasa orange lang tayo, hindi pa ito magkukos ng flooding. But po sa area ng North Sagaray, at ayan ang unang babagsakan yan. No? Bago yung kumalat ng pababa, yung area ng North Sagaray ang binibigyan natin ng warning kasi maaaring mag-cause yan ng kaunting flash flood. At Vicky, simula kaninang hapon ay sa kabutihan pala, tumigil na rin ang pag-ulan dito sa ating lugar sa Barangay San Miguel sa Hagonoy, Bulacan. Kasabay niyan yung unti-unting paghupa ng tubig baha dito sa kahabaan ng Provincial Road. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkuko. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.